marami po tayong mga pinagdadaanan ng mga pagsubok o mga panlalait sa buhay. Pero sabi nga, ano man ang maranasan natin, kailangan pa rin natin magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay talagang tunay na napakabuti. So, mayroon po tayong pag-aaralan na apat na nakita ko po dito sa ating chapter na sabi po dito sa una, "Purihin ko ang Panginoon." So, ito po makikita natin dahil sabi nga dito sa verse 1, "Sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin, magpupuri pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko patitigilin." So, ano man ang mangyari, mayroon man tayong mga pinagdadaanan, iba't ibang mga pagsubok sa buhay, panlalait, o ano bang sitwasyon, lagi natin magpuri sa ating Panginoon. Huwag po tayong titigil. Sabi nga, ano man mangyari. Dahil ito po, makikita natin, sabi po dito sa mga awit na ito, na talagang makikita natin na itong mga awit na ito ay ang Panginoon para sa isang mahimalang pagliligtas mula sa mga, sabi nga, malaking problema. Mayroon tayong mga malalaking problema. Ganito po ang makikita natin sa awit. Katulad ni David, kahit marami po siyang pinagdaanan at nagpatuloy pa rin siyang magpuri at magsamba sa Panginoon. Sabi nga, ang kanyang patutuo ay hinihikayat ang lahat ng naghihirap na mananampalataya na maniniwala na maaari ding nilang maranasan ang kabutihan ng Diyos. So kahit marami po tayong mga pinagdadaanan at marami po tayong mga pagsubok sa buhay, sabi nga, pang-insulto, yung magkaroon tayong mga sakit, mga kakulangan sa pananalapi. Ito po ay sabi nga, makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po siya nagkukulang sa kanyang kabutihan. Yan po ang unang pinag-aralan po natin. Pupurihin ko ang Panginoon. Pangalawa po, sabi po dito, ang anghel ng Panginoon ay nagkampo. So, ang makikita natin sa verse 7, sabi po dito, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. So, ito pong sabi nga dito, anghel ng Panginoon ay nagkampo. So, ibig sabihin, ang anghel ng Panginoon ay, sabi nga, malamang na tumutukbo ng mga anghel ng langit. Sila ay ang mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. So, yun po ay, sabi nga, na ito po ang espiritong naglilingkod na sinugo ng Panginoon. Siya po yung, sabi nga, sa panganib, siya po ang nagbabantay, at anuman yung mga sitwasyon, siya po yung nagagabay sa bawat sa atin. Sila po yung naglilingkod na sinugo ng Panginoon. Sabi nga sa Hebreo 1:14, ano ang mga anghel? Kung ganon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Tayo po yon, magkakamit po tayo ng kaligtasan mula sa Panginoon. So sabi nga sa Genesis 32 verse 1-2, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang mahaniim ng lugar na iyon. So ito po yung sabi po dito sa Genesis. Pag tayo po ay naglalakbay, katulad namin ng mga nakaraang week, pumunta po kami ng Tagaytay,
bago po ako pumunta ng Tagaytay, nanalangin po ako kasi nga marami pong mga na-encounter ako na mga sasakyan na naaaksidente. So, dahil sa papunta pa lang doon, sa hanggang papunta ng pauwi, marami pong mga traffic. So, makikita po natin, sabi nga, ang Diyos sa tuwing tayo po ay naglalakbay, ang kasama po natin walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung, kaya nga sabi nga, huwag tayong matakot. Dati po, minsan parang mayroon po akong pero sabi ko, siyang bantay sa may takot sa Diyos. Dahil tayo ay takot sa Diyos, minsan mayroon po akong siniran. Sabi ko, hindi po ako natatakot sa kapwa ko tao. Mas natatakot po ako sa gawa ng ating Panginoon. So sabi nga, tayo po ay kukup-kupin at ililigtas ng Panginoon sa anumang mga sitwasyon, anumang mga panganib. Dahil sabi nga, tinalaga ng Diyos ang kanyang mga anghel upang protektahan at iligtas ang kanyang mga banal mula sa physical at spiritual na pinsala. Siya po yung nagpoprotekta sa bawat isa sa atin. Physical man yan, spiritual man yan, siya po yung sinugo ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay talagang perfect po siya sa kabutihan. Sabi nga, ang pangakong ito ng banal na intervention na nakalaan lamang para sa mga tunay na may takot sa Diyos. Kailangan, sabi nga, mas matakot tayo sa Diyos dahil kung titingnan po natin ay nakakatakot na wala po tayo sa sabi nga, pagdating sa spiritual na buhay, napakahalaga po. Kaya sabi nga, kailangan po natin na pahalagahan ang ating mga kaalaman na nagbubula sa Panginoon. Wala po tayong ibang katatakutan. Sa panahon ngayon, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi nga, so yun po ang kailangan ng bawat isa sa atin. So pangatlo po, sabi po dito, walang kulang sa kanya ang mga natatakot sa Kanya. So ano ang sabi po dito sa verse 9? Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. So sabi nga, kung mayroon tayong pagkatakot sa Panginoon, sabi nga, yung mga nakakamta natin, sabi nga, yung anumang binigay sa atin ng Panginoon, lagi natin ipagsulit at lagi natin ibalik ng papuri para sa ating Panginoon. Dahil sabi ko nga, nagbubula po lahat sa Kanya. Lahat ng anumang mayroon tayo, nagbubula po yan sa Panginoon. Dahil kung sabi nga, papansinin natin ang mga pangako sa salmo, sa awit na ito, na may kondisyon. May kondisyon po ang salita ng Diyos, may mga kondisyon po yan para sa atin. Sabi nga, nakalaan lamang para sa mga taong tunay na may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos, mayroon po itong kondisyon para sa bawat isa sa atin kung paano natin ito malakaran. Ganun po ang Panginoon. Ganun po sa buhay din po natin. Kaya kung babasahin natin ang salita ng Diyos, talagang sabi nga, hindi man natin ito mape-perfect, talagang sabi nga, unti-unti natin itong sikapin na magkaroon tayong tunay na takot sa Panginoon. Dahil sabi nga, nangako ang Diyos na ililigtas tayo mula sa takot. Kaya po, ililigtas po tayo dahil sabi nga dito sa verse 4 ng ating teksto, ang aking dalangin dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Totoo po yan, mga kapatid, kung wala po tayong sinasandalan, kung wala tayong pinagkakatiwalaan sa panahon ngayon, ay mayroon tayong kaba kung saan man tayo, sabi nga, kung saan man tayo makarating. Nandiyan po ang laging mayroon tayong kaba. Pero pag sabi nga, pag sa Diyos tayo nagtiwala, mawawala lahat ng takot na yan.
So sabi nga yung ililigtas po tayo ng ating Panginoon. Sabi nga dito, iligtas mo kami sa gulo. Di ba po, pag tayo po ay nananalangin, pag tayo po ay nakikisalamuha na hindi natin alam, lagi natin sinasabi sa Panginoon, nakikipag-usap tayo sa Panginoon na iligtas mo kami sa panganib, anumang kaguluhan, nandoon yung mga sinasabi po natin. Pero sabi nga, nagpadala ng mga anghel upang magkampo sa paligid natin. Kaya po, yun po ang po dito sa ating pinag-aaralan. Nagpadala ang Panginoon para may mag-alalay kung saan man tayo naroon. Sila po yung gumagabay sa atin, yung nangungusap sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon mula sa Panginoon. Kaya sabi nga, itustos ang aming mga pangangailangan. Di ba po yung minsan yung ating mga inihingi sa Panginoon, Lord, i-provide mo kami sa pangangailangan. Pero kailangan yung pag tayo ay nananalangin, lagi natin tatandaan, lagi natin babanggitin, Lord, ipagkaloob mo sa akin ang ganitong pangangailangan. Hindi po yung hingi tayo sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon ang siyang masusunod. Dahil sabi po dito sa itustos ang aming pangangailangan. Sabi dito sa verse 9, matakot kay Yahweh kayo ng kanyang bayan nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Ibibigay po yan ng Diyos ang lahat ng bagay, ano man yung mga pangangailangan natin, ipoprovide po yan ng Panginoon. Pero alam ng Diyos, sabi nga, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat sa atin. Sabi nga, hindi ibibigay ng Diyos kung ikakapahamak ng bawat isa. Yun po ang ng Panginoon. Dahil sabi po dito, ano po ang sinabi, bigyan kami ng masaganang buhay. Yung po lagi, Lord, bigyan mo, kalooban mo, Panginoon, na bigyan mo po ako ng masaganang buhay. Ganun po dapat pag tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Sabi nga dito sa verse 12, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Lahat tayo nagnanais na ganito ang ating mararanasan araw-araw. Sabi nga, sino ang gustong may mahabang buhay? Tayo po yun, mga kapatid. Sabi nga, sino yung nagnanais na masaganang buhay? Lahat tayo nagnanais dito. Pero alam po natin na ang Diyos pa rin ang siyang masusunod kung ano ang mayroon tayo ngayon. Dahil sabi nga, hindi pa natin hinihingi yan sa Panginoon. Alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam na ng Diyos kung pasasaganahin tayo, siya po yung nakakaalam dahil siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. So sabi nga, pakinggan ang aming mga panalangin. Yan po, pakinggan na naririnig ng Panginoon ang ating mga daing. Dahil sabi nga dito sa verse 15, ano ang sinabi po dito, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Di ba po? Ibig sabihin, laging nakatuon ang paningin ng Panginoon sa bawat gumagawa ng kabutihan. Sabi nga, yung gumagawa ng yung mga salita ng Panginoon ay unti-unting sinisikap na sinusunod. Nandiyan po sabi nga 100% na tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. So sino ang nakaranas na hindi tinutugon ng Panginoon ang panalangin? Sabi nga, pag hindi mo na nararamdaman, naranasan na hindi na tinutugon ang iyong mga dalangin, tayo po ang mayroong problema. Hindi po mayroong problema ang Panginoon. Tayo po. Kaya sabi nga, kung hindi na tinutugon ang panalangin natin, tanungin natin ang Diyos kung bakit hindi na nangyayari. Kaya kailangan, sabi nga, pinapakinggan ang aming mga dalangin.
Kailangan lagi pong marinig at tinutugon ng Panginoon ang ating mga dalangin. Dahil sabi nga, aliwin tayo sa kanyang presensya. So ano ang sinabi po dito sa 18 ng ating teksto? Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Kaya po, hindi tayo mabibigo. Sabi nga, yung mga taong nakakaranas na akala wala ng pagdurusa, pero pag sa Diyos tayo lumapit, ang walang ibang makakatulong sa bawat isa sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Dahil siya lamang po ang nakakasolusyon ng lahat ng mga problema natin. Kung may sakit, mayroon po akong na-encounter sa Tagaytay na mayroon po siyang mataas yung blood sugar niya. Lagi po siyang nahihilo. So sabi ko, magtiwala ka lang sa Diyos. Sabi ko, hindi po ako umiinom ng synthetic na gamot. Yun ang testimony ko, yung mga dahon-dahon lang. Dati po, mataas yung BP ko, pero ngayon naging normal dahil sa pag-iinom ko ng mga halamang gamot. So sa mga synthetic, hindi po ako gaano nagtitiwala. So, yun po. Sabi niya, ako ngayon pag nag-iinom ng gamot, ano daw siya, parang nanginginig. So, baka sabi ko, hindi po yan sa'yo, yung gamot. Sabi niya, magpapatingin ulit niya ako sa doktor. So, sabi nga, aaliwin tayo sa kanyang presensya. Sabi nga, tinubos tayo ng Panginoon. Pero sabi nga, ngunit kung hahanapin lamang natin ang Panginoon. Sabi nga, lagi natin hahanapin ang presensya ng Panginoon at ang banal na Espiritu ng Panginoon at sumigaw tayo ng mayroong kagalakan. Sabi nga dito sa 22, mga lingkod niya kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Ang tanong mga kapatid, nagpapasakop ba tayo sa ating Panginoon? Kailangan lagi po tayong magpasakop sa Kanya. Hindi katulad din sa mag-asawa, di ba po? Pag ang lalaki na sabi nga sila ang ulo ng tahanan, kailangan yung sabi nga magpasakop ang babae. So, sabi nga dito sa verse 6, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa harap at dusa. Kaya po napakalinaw po ang sinasabi po dito sa ating pinag-aaralan. Kaya kailangan sumigaw tayo sa kabutihan ng ating Panginoon at lumapit tayo sa Kanya. Dahil sabi nga, sa Kanya tayo dapat matakot. Kaya po, wala po tayong ibang katatakutan, kundi ang Panginoon. Sabi nga, iwasan ang mga dila sa kasamaan ng pagsisinungaling. Bakit po sabi po dito? Dahil ang dila po natin, sabi ko nga, ginagamit natin ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ginagamit din natin ito sa pananalangin. Ginagamit din po natin ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pagpupuri sa ating Panginoon. Kailangan, sabi nga, iwasan ang ating mga dila sa kasamaan. Di ba po, yung mayroon tayong mga sinasabing hindi namang katotohanan. Yung pagja-judge natin sa ating kapwa, di ba po, isa din po yan sa mga nakakabalakid kung bakit hindi natin natatanggap o tinutugon ang ating mga dalangin. Kaya ito po ay paalala sa atin mga kapatid na tayo ay sabi nga ang ating dila, kailangan iwasan natin na tayo ay magkakasala. Sabi nga ang dila, kaliit-liit na bahagi, sabi sa Santiago, kaliit-liit na bahagi, pero sa pagdating sa paggamit ay marami pong nasusunog. Di ba po, parang apoy po yan. Kaya sabi nga dito sa ating teksto, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Di ba po, malimit po tayo.
Tayo mismo ang nakakaalam kung paano natin gamitin ang ating mga dila para hindi tayo magkakasala. Kaya po, dahil ito po ay ginagamit natin ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya minsan po, sa totoo lang po, minsan, mas maano po tayo, sabi nga, pag mayroon tayong mga kausap ng mga tao, nung pumunta po ako sa isang lugar, may nag-uusap sila, iniiwasan ko po sila para sabi ko, ayaw kong magkasala. Di ba po? Dahil sabi nga, iwasan ang ating mga dila sa kasamaan ng pagsisinungaling. So ito po yung pigilan po natin lalong-lalo sa ating mga kaisipan. Di ba po? Minsan nagkakasala po tayo sa ating kaisipan. At ang dila naman natin, hindi naman natin mapipigilan kung nandiyan na yung kaaway, ginagamit para tayo ay magkasala. Pero ito po ay pinapaalala sa atin na iwasan din po natin at gamitin natin ang ating mga dila dahil sa tama, dahil ito ay ginagamit sa pagpupuri at pananalangin at pagbabasa at pagsishare ng salita ng Diyos. Kailangan malimit po tayo o kaya sikapin natin na maging alintulad ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, manatiling hiwalay sa masamang mundo. Kaya po, kung titingnan natin ang mundo, sabi nga, mis na pabuti ng pabuti, pasama ng pasama. Wala po tayong ibang pagkakatiwalaan sa panahon ngayon. Sabi nga dito sa 14, mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Di ba po? Iwasan natin na tayo ay magkasala. Sabi nga, mas pabor po tayo na sikapin natin na mayroon tayong kapayapaan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Panatiliin natin na iba yung buhay natin sa mundong ito bilang tayo po ay mga mananampalataya. Dahil sabi nga may nagsisingsing puso. Kaya po yung sabi po dito sa 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Kaya po, hindi po tayo sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi po dito, at maging mga lingkod niya. Tayo po yung mga tinutukoy, hindi lang po basihan na tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos na sabihin na siya lang ang lingkod ng Diyos. Lahat tayo mga lingkod ng Diyos. Kaya po, hindi man mag-share ng salita ng Diyos, anuman ang sitwasyon, tayo po ay lahat mga lingkod ng Diyos. Dahil sabi po dito, magkaroon ng maraming problema. So, sabi ko nga na walang exempted. Sabi, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po yan madali. Sabi nga, hindi po basta-basta. Ang akala ng iba, paglingkod ka na ng Diyos, wala nang pagdadaanan ng mga problema. Alam niyo po, mas marami pang problema. Sabi nga, nung hindi ka pa lingkod, medyo pero mas marami ka pang pagdadaanan po dyan. Sabi nga, kung talagang tunay, ito yung tinatawag na maging tunay na lingkod ng Diyos. Dahil sabi po dito sa Old Testament, nangako ang Diyos ng pagpapala at kasaganahan para sa mga sumusunod sa kanyang batas. Kaya po, nangako ang Diyos, hindi yan napapako. Pero may kondisyon ang Panginoon na pasasaganahin tayo ng Panginoon. Pero may kondisyon na tayo ay sumunod sa kanyang mga batas. Ano ang batas ng Panginoon? Sabi nga, ang salita ng Diyos, kung ano yung mga sinasabi po dito, kailangan po sundin natin. Sabi nga, masunod natin ito. Dahil sabi nga, ngunit sa tabi ng pangakong ito ay ang katotohanan na ang matuwid ay maaaring magkaroon ng maraming problema. Kaya po, maraming problema, walang sinasabing hindi na tayo makakaranas ng problema. Lahat tayo makakaranas dahil nasa physical pa tayo. Mabuti kung nasa spiritual na. Pero depende po yan. Sabi nga, kung
ang spiritual natin na walang kasiguruhan, na hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos dahil dalawa lang yung pupuntahan natin. Pero tayo mismo ang nakakaalam. Kaya nga sabi nga, sikapin natin dahil ang kaligtasan po ay individual. Tayo mismo, sabi nga, kanya-kanya tayong magsisikap. Pero sabi nga, ang salita ng Diyos, isa din po ito sa nakakatulong para tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Dahil sabi nga, dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian ng pagtutupad ng katarungan at nagkamit ng ipinangako ng Diyos. Kaya po yung kaya sabi po dito na talagang napakalinaw dahil sabi nga, dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Sino po yung katulad ng Panginoon? Siya po ay namatay at muling nabuhay. Tayo rin po, binigyan din po tayo ng pagkakataon para magkaroon ng panibagong buhay. Panibagong buhay, dati po tayo ay sabi nga, patay. Ang ibig sabihin, patay tayo sa pananampalataya. Pero ngayon, buhay na tayo dahil binigyan po tayo ng panibagong buhay. Katulad ng Panginoon na sabi nga, nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Dahil sabi nga, may mga tumangging sila'y palayain. Minsan, ang salita ng Diyos, marami pong tumatanggi. Marami pong tumatanggi sa katotohanan. Sabi nga, siguro ko po, 100% ang hindi kumikilala yung tumatanggi sa pagdating sa spiritual. Di ba po? Mas marami ngayon. Dahil sabi nga, sapagkat pinili nila ang mamatay sa hirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Kaya po yung kaya mas marami po ang patay pa sa spiritual. Kakaunti pa lang ang mga taong kumikilala, yung sumiseryoso pagdating sa spiritual na buhay. Ang iba kasi minsan, na marami po ako din na-encounter na ang iba talagang hindi talaga sila seryoso pagdating sa spiritual. Magsisimba o kaya magdadalo lang sa gawain pag mayroong halimbawa mayroong mga taong dumadalo lang, mayroon silang kailangan, pero hindi nila kailangan ang spiritual na buhay. Dapat ganun, sabi nga, dapat hindi po tayo ganun. Dahil sabi nga, wala man tayo, minsan sabi ko nga sa anak ko, minsan nagsishare kami, sabi ko, kung hindi lang ako nangako sa Diyos, hindi na po ako magtatagal sa ganitong paglilingkod. Kasi ang naglilingkod po, mga byfit lang po kami, maliban na lang yung mga malalaking church. Katulad ko dito, talaga ang church dito ay ang tithe and offering, hindi po yan nakakasupport sa lingkod ng Diyos. Katulad dito, yung mga pangangailangan sa church, hindi po yan makakasuporta yung offering. So, hindi talagang mahirap. Pero dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit anong mangyari, tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod. Dahil sabi ng Panginoon, ay tayo po ay pagpapalain. Dahil sabi po dito, tayo po ay tinawag na mga anak ng Diyos. Sabi nga, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Kaya po, tayo rin po, sabi nga, mga anak tayo ng Panginoon, kaya talagang nakakaranas tayo ng mga pagdidisiplina sa buhay. Kaya po, yung marami tayong mararanasan. Kaya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tayo po yun. Tayo tinuturing ng Panginoon na mga anak tayo at magpatuloy tayo, ano man ang mangyari, magpatuloy tayo sa ating mga paglilingkod.
makaranas man tayo ng mga iba't ibang pagsubok, baka sinusubok lang tayo. Katulad ko po noon, marami po akong mga pinagdaanan na mga pagsubok na kung nung ako po ay simula pa lang maglingkod, na nakaranas po akong gutumin. Naglalakbay ako ng 7 kilometers. Yung pinuntahan namin na Bible study, hindi kami pinalunch. Pero naglakad kami dahil yung dala-dala lang namin noon ay pamasahe. Pero alam niyo po, hindi po ako natinag at nagpatuloy po ako. At yung nangyari naman, yung mga bagyong riming, na wash out yung bahay, natabunan yung mga bahay namin at nagsimula sa wala talaga, as in wala. At ganun pa rin, nagpatuloy pa rin ako. At nung mangyari naman na yung namatay yung yung husband pastor at saka yung tatay ko, sunod-sunod po yung mga pagsubok na yun. At dati po mayroon po akong sakit na ulcer, akala ko nga mas mauuna pa ako mamatay doon sa bayaw ko, pero alam niyo po nauna pa yung bayaw ko. Bakit? Hindi po siya sumunod sa kalooban ng Diyos dahil nung nag-uusap kami, ayaw ng asawa niya na maglingkod yung asawa dahil gusto mag-business lang. Pero alam niyo po, marami po, dahil ito, isa din po pala yun sa pagdidisiplina ng Panginoon. Dahil tayo po, sabi nga, tinuturing tayong mga anak ng Diyos, kaya dinidisiplina po tayo dahil siya po yung ama natin sa espiritual. Kaya sabi nga, anuman ang mangyari, talagang sumunod tayo at magpasakop tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag nalampasan niyo po yan, nalampasan po natin ang lahat ng mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay, magmula sa umpisa na hindi ka na tumigil sa paglilingkod hanggang sa pagpapala po ang makakamtan mo. Kung nagugutom ka noon, ngayon, ikaw na yung susurinder sa pagkain. Naranasan ko po yan ngayon. Kaya sabi nga, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikakabuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikakabuti natin upang tayo ay maging banal na tulad niya. Di ba po, tulad ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, kung ano ang katangian ng Diyos, ganon din po ang katangian ng bawat isa sa atin. Sikapin po natin. Marami po akong na-encounter na hindi nga kayang gawin ang katangian ng Diyos. Hindi mo kayang gawin na turuan ka ng Panginoon na ikaw ay maging mapagpakumbaba kahit anong narating mo na, nananatili ka pa rin na humble. Dapat ganun po, dahil ang Panginoon ganun po siya. Dahil sabi nga, ang paniniwala sa Diyos at pamumuhay ng matuwid ay hindi makakapagpigil sa ating gulo at pagdurusa sa buhay na ito. Dahil sabi nga, sa kabaliktaran, ang pangako ng Diyos ay kadalasan nagdudulot ng pagsubok at pag-uusig. Di ba po, nagdudulot ng pag-uusig. Minsan ba, sabi ko nga, kung gusto na, mayroon akong noon, gusto mo na talaga ngayang maging lingkod ng Diyos. Pag gusto mo na maging lingkod ng Diyos, kung ano ang naranasan ni Kristo na panlalait, minsan nga, dinuraan pa siya, ganun tayo, makakaranas tayo, mga ganun. Hindi tayo makakaranas tayo na mga pang-uusig, pagsubok. Pero sabi nga, dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, kung tayo po ay makasunod sa kalooban niya, na sabi nga na tinutuwid tayo, hindi tayo nagrereklamo, dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi tayo nagrereklamo at patuloy pa tayong lumalapit sa Kanya at humingi ng tawad at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Pero alam niyo po, ang mangyayari sa atin, sabi nga dito sa Matthew 5:10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod
sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Diba po, ano man mangyari, makaranas man tayo ng mga iba't ibang pagsubok tulad ni Job, ay ang kapalit yan ay mga pagpapala. Nga po yung sabi nga, pero may condition dito sa Mateo, yung makasunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan sikapin natin na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Example ko lang kung paano makasunod sa kalooban ng Diyos. Kunwari ako, tinawag ako ng Diyos na maglingkod. Pero hindi po ako nagiging satisfied sa paglilingkod ko. Iba yung iniisip ko na ako naglilingkod pero gusto ko mag-business. Yeah? Gusto ko mag-business. Gusto ko mag-business pero ang gusto ng Panginoon sa akin maglingkod. Pero ang nasa isip ko mag-business. Ang tanong mga kapatid, nakakasunod ba ako sa kalooban ng Diyos? Hindi po. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon sa akin, maglingkod sa Diyos. Pero ang isip ko naman, mag-business. Sabi nga, kung gusto ng Panginoon na maglingkod ka. Kung gusto ng Panginoon na mag-business ka. Sabi nga, kung saan ang kalooban ng Diyos na masunod mo, doon ka magsa-success. So, purihin ang mga salitang ito, tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Sana po makasunod tayo lagi sa kalooban ng ating Panginoon para tayo po ay pagpalain ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Tinataas ka namin, ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, ano man ang mangyari, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kami po ay magpupuri at magsamba sa iyo dahil ikaw ang Diyos namin na napakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Bakit, Panginoon, ang buhay namin ngayon, kahit kami kulang sa pananalapi, subalit, Panginoon, wala kaming mga karamdaman. Isang malaking pagpapala na po yan sa amin, Panginoon. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tinataas ka namin, ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Ito po ay magbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan ng aming pangangatawan na physical, lalong-lalo sa spiritual, Panginoon. Magmula ngayon, Panginoon, ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maging, Panginoon, ang lahat ng narito, Panginoon, sa loob ng platform na ito, anumang uri ng mga nararanasan ng bawat isa, Panginoon, sa lamang namin pinagkakatiwala. Alam ko po, Panginoon, na posible sa bawat isa, pero walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay kaya mong gawin, Panginoon. Kaya lubos namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, luwalating ka sa lamang ang papuri, pasasalamat sa lamang sa tanging pangalan po ni Jesus. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name, amen. So glory to God. Back to